May nangyari sa inyo ni Edna? Meron po. May nangyari. Sabihin ko po, meron. May nangyari. Kasi po, hindi naman po may iwasan yan. Tinatanong ko naman siya kung wala siyang sabit. Ano sinasabi niya hindi ba iwasan yan? Kayang-kayang iwasan yon. Ano yun? Pag nagsama kayo, wala lang control talagang... So talaga bang napagbuhatan mo siya ng kamay? Ay, hindi po. Hindi talaga. Yung anak mo, sinasabi na sabunutan mo, Oh, nasampal tinuturuan mo. kasi nila yan eh. At isa pa, attorney, yung anak ko, binuhusan niya ng mainit na tubig, may ibig. Ah! Nako. Hindi yan binuhusan. Ipeklat yun. So ano na? Okay guys, wala akong magawa eh. Note tayo ng random tool for video. Parang gusto ko ng something na may spice. Check natin itong first love ni Mrs. May inamin. Okay. Attorney. Mhm. Sa first love. Ikaw, first love mo, misis mo. Opo. Siya hindi. Ako Bakit? hindi. Di ko po alam kung bakit niya ako pinagpalit eh. Kasi hindi naman ako nagkulang sa kanya. Paano ba nagsimula yung love story nyo ni Ma'am Edna? Nagkakilala kami sa Western Hospital niyan. Siya yung pasyente sa Western. Ikaw naman ay... Ako yun naman yung ang bantay ng nanay ko kasi siya din ang pasyente ng hospital na yan. Kailan to? 2016. So, 10 years ago, 19 ka, 16 lang. 16. Panaytingin niya sa akin habang aasikaso ako sa turn. Ikaw naman ay... Ako yun naman yung ang bantay ng nanay ko kasi siya din ang pasyente ng hospital na yan. Kailan to? 2016. So, 10 years ago, 19 ka, 16 lang. 16. Panaytingin niya sa akin habang aasikaso ako sa nanay ko, doon ko siya na kikita na parang may gusto sa akin, ganun. Parang yung mata niya, nakasunod palagi sa akin kung anong yung galaw ko, hiningi ko yung number niya. So ngayon, nagtawagan kami, nag-text kami hanggang nag-develop kami. Naging textmates kayo, nagkaligawan, kailan kayo naging mag-on? Kami mag-on ng November 2016. 2016. 16 siya noon, Opo. 19 ka. Opo. Nagsama kayo. Opo. Tapos, So ngayon, yun ang nagsama na kami. Tuloy-tuloy na yun. tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Sige. Kinasal ba kayo? Kinasal kami ng 2019. February 21. Bago kami kinasal, may anak muna kami isa. Tapos, So ngayon, ilan yung bunga anak ng mo? kasal namin, yung babaeng pangalawa namin, yung naging anak namin. Bunso namin, yun dito din nabuo. Kasi 3 years kami dito. Ano ngayon sinasabi mo na iniwan ka sa first love? Nung December last year, okay pa kami. Ang sakit nung iniwan siya sa first love. May kasabihan na rin sila na parang hindi mo raw talaga ma-replace yung first love mo. Ako so far, like, thank you Lord. Ayun, dito naman ako sa first love ko. Sige, di pa naman natin alam yung context eh. Sige, patuloy natin, sorry. Yappers. Pinapunta ko pa siya dito. 3 weeks na bakasyon ng sila klase. Dito pa nagbagong taon yon. Tapos yung panganay namin, dito pa nag-birthday yun ng pang 7 taon. 2024, umuwi rin ako kasi pista sa amin sa probinsya. Yun. Nanganak na yun siya, nanganak. Ako, nandito yung trabaho ko. Bumalik ako dito ulit. Naiwan siya doon. Naiwan siya. Umuwi naman ako. Tapos doon ako nag-stay din. Nangisda kami, doon na kami, nagpatayo kami ng bahay namin, sariling bahay. So ngayon, nagsama kami sa doon. Habang nangisda ako. Nalaman ko na kasi nang lalamig na siya sa akin. Parang sa isang linggo, isang bisis na lang minsan nag-video call. Pinapakita niya lang yung anak namin sa akin. Tapos wala na. Wala na kami kagad communication. Chat. Minsan hindi na rin. Doon ko na siya nahalata. Hindi kayo nag-usap na at all ngayon. Nag-chat siya nga. Minsan yan. Ayun talagang communication talaga yung pinaka main na nagiging issue kaya nagkakaroon ng ganyan eh. Kasi talagang pag merong isa sa isang relationship, pag either one sa party ay hindi na nakikipag-usap consistently, like hindi na nag-share, parang dun mo talaga mapapansin na meron bang something? Meron bang... Kasi kahit gaano ka busy yung tao, hahanap talaga siya ng paraan pag gusto niya. Yung sabi nga palagi ng mama ko sa akin, yung pag naglilinis, yung pinapalinis niya ako tas wala akong oras, sabi niya, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. So, yeah. Hingi siya ng sorry, ganun. Pero last niya chat niya sa akin, papabaril niya daw ako eh. Iniwan nyo na daw po siya at sumama na po daw kayo sa first love nyo. Totoo po ba to?
Ay, hindi po yan totoo. Ito po yung nangyari yung totoo. Di ba pumunta kami nung December dyan sa Maynila. January 5 niya, sinaktan niya ako, nilagyan niya ako ng black eye at saka bukol sa ulo. Ay, wala siyang Kasi ebidensya. nahuli ko siya Wala na siyang may babae. Yung cellphone ko na may mga ebidensya na nawala doon sa circle. Lahat-lahat nandun yung mga chat ng babae. Okay. Medyo nag-judge too quickly ako. So, ano pala to? Domestic abuse? Di pa natin alam. Kasi mukhang sa video dinedenay ni Guy na sinuntok niya raw si babae. Sabi niya hindi. Tapos inakusa ni girl, nahuli niya na may babae si Guy. Tapos sinuntok raw siya. Binigyan siya ng black eye. The plot thickens. Ay, umpisa pa lang nung umalis siya sa probinsya papuntang Maynila, nagloko na siya, may babae na siya eh. Ipakita mo yung ebidensya mo. Nawala yung cellphone ko, paano ko ipakita? Alam mo yung sarili mo na nagloko ka. Pero Sir Ronel, wala man siyang ebidensya, pero nagloko ka. Wala, hindi ako nagloko. Kahit Hindi minsan mo siya lang ang naman minahal ko. Pagsisigawan ko yan. Oh, Di tayo nag-abot sa ganito kung ano ka lang, Hindi. kung matinog yan yung kang rason babae. Kung bakit gusto ko nang paghiwalay sa'yo. Kasi ginagawa mo akong hayop. Alam ng mga pinsan mo yan, lahat doon sa Burungon, alam nila kung paano mo ako itrato, ha? Ano bang ginagawa sa iyo ni Ronel, Ma'am Edna? Pinupupong niya po ako, tapos inano sa kalsada. Kahit isang pitik ko na wala ko. Alam niya yan. Wala kaming blatter sa barangay, wala siyang May may wala ano tayo siyang sa barangay, ebidensya may na- settlement, kaso hindi tayo pinapirma ni Kapitan. Saang barangay to, Ma'am Edna? Sa Burungon po, San Dionisio, Burungon. Sa May ano Iloilo. tayo doon. So, dyan Hindi pa lang pinapirma binubugbog tayo ni ka na? Kapitan. Kasi sabi ni Kap, masisettle na tayong dalawa eh. Mm. Di ba umuwi pa nga ako? Lahat ng ginagawa mo sa akin, hindi ko sinusumbong sa pamilya ko. Alam mo yung sarili mo kung paano Pero- mo bugbugin. Ma'am Edna, nung binugbog ka, kamo ni Sir Ronel, hindi ka nagsumbong at all sa pulis, wala kang pinagsumbongang kapitbahay, Wala naman, sir. kapamilya. Paano sa magsumbong? Wala naman talaga. Alam ko na mga pamilya na ni Ronel kahit itanong mo. Parang mas may tiwala ako sa babae. Parang mas nakikita, mas detalyado eh. Siguro yung lalaki kasi parang it's either like may problem lang siya sa pagbo-vocalize ng nararamdaman niya o ewan. Pero yung babae talagang may kwento siya. Okay, yung pinagbigyan na lang sila ng kapitan. Dinala raw siya sa kalsada. Tapos yung mga pinsan raw alam. Parang mas marami pang detail yung kwento niya. Yung si Guy parang ganito lang siya eh. Parang ano na siya, hindi nangyari yun. Hindi. Ni Pitik, di ko ginawa dyan. Hindi. Parang i-convince mo kami. I-convince mo. Hindi na ko convince yung audience. I-convince mo kami na wala ka talagang ginawa. Hindi yung tungo ko lang ng hindi. Wala magagawa yun. That's hindi yung debate tactic. Po sa kanila, alam na nila lahat kung ano ginagawa niya sa akin. Dinibdib ko lang lahat, pero ngayon hindi ko na kasi kaya eh. Ikaw, gusto mo bang magkabalik kayo or hindi? Ay, hindi na. Ayaw ko na. Ayaw mo na. Ayaw ko na. Anong gusto mo mangyari? Papakulong ko sila ng dalawang lalaki niya. Ma'am Edna, ngayon ba may boyfriend ka? Wala po akong boyfriend. Wala. Ano mo si Jeric Reyes? Before kami niya ni First Jarek, love niya yan. may boyfriend ko, pero hindi malalim na as in ano kami talaga. Hindi malalim pa. Pero May nangyari sa inyo, boyfriend hindi ko- malalim. Sir Jeric, girlfriend mo ba tong si Edna? Oo or hindi? Nung nakaraan po, hindi naman po Parang talagang girlfriend sure na girlfriend po kasi nagliligawan pa lang po kasi. Sorry, parang ang wacky ng boses. kami noon. Nandiligawan, may Yung, nangyari sa inyo. yung nakaraan, gaano katagal yon? Ilang buwan? Nung nung nakaraang buwan, pumunta siya dito po sa bahay, March 24. Pagkabukas, umuwi po siya. Tapos doon po, nagsimula yung chat-chat namin. Pumupunta siya dito sa bahay. Eh, Tapos wala lang, umuwi hindi din po nagtatrabaho sa yan. kanila. May nangyari sa inyo ni Edna? Meron po. May nangyari po. May nangyari Sabihin ko yan. po, meron. May nangyari. Kasi po, hindi naman po may iwasan yan. Tinatanong ko naman siya kung wala siyang sabit. Ano sinasabi niya hindi ba iwasan yan? Kayang-kayang iwasan yon. Ano yun? Pag nagsama kayo, wala lang control talagang... talagang... May kayang iwasan yun. Okay? Nakakatawa lang yung reasoning niya. Sabi niya, hindi na may iwasan yan. Kaya mong iwasan yan kung gusto mong iwasan. Ano sinasabi mo, hindi mo... Alam ko naman po na may anak siya, pero ang sinasabi niya sa akin, wala daw po siyang asawa, hindi daw po siya kasal. Sa akin po, di ko naman po gustong mansira ng ibang pamilya,
Kaya po, nung nagchat-chat kami ni Edna, sinigurado ko po sa kanya na kung wala po siyang asawa o Ngayon- hindi po siya. Kasi Ngayon, Jeric, sabi nga kayo pa rin ni Edna. Ngayon po, hindi na po. Tagal na po. Nung nakaraan po, yung nagchat kami ni Ronel na sinasabi niya sa akin na na kasal daw po sila, bakit po daw po inaano si Edna, hinahabol. Hindi ko naman po intensyon na habulin si Edna kung di naman po si Edna nagsasabi sa akin na meron po siyang asawa. Salamat, Jeric, no? Edna, so paano to ngayon? Dininay mo naman pala to si Ronel. Huli! Binay, kasi nung umalis ko dyan sa Maynila, talagang wala na po talaga kami. Sinabi ko sa kanya, narinig pa nga ni tatay niya yun at saka ni ate niya, sabi ko maghiwalay na kaming dalawa. Nagko-communication lang ako sa kanya dahil sa mga anak namin, naawa ako. Kasi alam ko naman yung feelings na hindi niya makita yung mga anak niya. Huwag ka na mag-deny. Hiwalay? Hindi ka nakapaghiwalay sa akin ah. Sa 2 buwan na pag-imbestiga ko sa iyo, ayan na ho, mga ebidensya ko, gabarakang na sa imo. Oh no! No ads! Sabi niya, yung ebidensya barakong... Meron talaga siyang way with words. Talagang yung mga ginagamit niya mga salita, napaka... Chef's kiss. Buwan na pag-imbestiga ko sa iyo, ayan na ho, mga ebidensya ko, gabarakang na sa imo. Kaya ka nagloko dahil nauna si Ronel, gumanti ka lang. Yun ba yung sinasabi mo? Opo, wala tapos siyang hindi pa yan yung ebidensya. Wala siyang ebidensya. namin, kasi binubugbog niya ako niyan Ma'am Edna, Sir Ronel, wala na bang chance to na ma-repair? Wala na. Ayos. Pakulong ko na lang talaga yan. Kukunin ko yung mga anak ko, Ayaw kaya ko. ko buhayin yung mga anak ko. Si Mama Edna mo sinabi na binubugbog daw ni Papa mo si Mama mo. Totoo ba to, boy? Oo. Tinuturuan. Na paano mo nakita? Hindi daw po kasi marunong magtagalog yung... Para sa balay. Tinatranslate ko lang po yung Tagalog sa... Yes, sir, go ahead. Sige, go ahead, sir. Paano mo kuno nakita nga ginaaway ni papa mo si mama mo? Sa balay. Bahay. Sa bahay daw. Patanong nga tay kung paano inaway, Ging ganit. sinabunutan, Ging tampa. sinampal. Tama, tama ba pag... Oh. Sige po, tay, yun na lang po muna siguro sa anak nila kasi ayoko din pong masyadong ma-expose, Oo. Sa atin, para lang mas malinaw, we should come with clean hands. Na ilatag natin sa lamesa. Alam niyo yung nakakatawa? Yung moderator nakangiti yung mukha hindi concerned Parang the whole time nakangiti siya Parang yung pinaparating niyang energy na parang, huli ka, binububog ko pala asawa. Parang talaga, for entertainment purposes. Akala ko parang pang-mediate lang. Yun nata yung purpose ito. Parang pang-mediate lang ng sitwasyon. Pero parang, nakangiti lang. Tingnan nyo yung mukha na yan. Tingnan nyo ng mabuti. Hindi ba mukhang nakangiti siya? Hindi ba mukhang ine-enjoy niya yung nangyayari? Imbes na taga-mediate siya, yung taga-engage ng action, taga-engage ng conflict. Ngayon ako. Kaya panalo talaga yung Rapid Tulfo Kung gusto niyo ng endless content, tingin ko maganda talaga yung Rapid Tulfo in action. Maraming mga tao talagang nila sarili nila dito for content. Grabe. Kung ano ba talaga yung nangyari. Opo. Para maintindihan din namin yung pinanggagalingan ni Edna. Opo. At pinanggagalingan mo rin. Opo. Di ba? So talaga bang napagbuhatan mo siya ng kamay? Ay, hindi po. Hindi talaga. Yung anak mo, sinasabi na sabunutan mo, nasampal tinuturuan mo. kasi nila yan eh. Kaya ganun ang sinasabi ng bata. In Hindi po namin essence- tinuturuan po dito sir yung bata na tinatranslate ko lang po sa Tagalog yung... Sino yung lalaking nagsasalita? Ayan ang kapatid ni Edna na lalaki. Kapatid ni Edna Sunod na na- lalaki. sunod sa kanya. Okay. Edna, pinakamainam dito, kung meron kang mga witnesses din na makakapagpatunay bukod sa anak mo na talagang binugbog ka nito ni Ronel, hanapin mo na para ma-arrange natin. In the meantime, mas mainam siguro siya na ma-refer natin muna sila sa counseling. MSWD, that's true. Para in case na kung kaya pa ma-repair yung sanctity ng marriage nyo, kasi may kasalanan si Edna, hindi natin kinakaila yun, pumatol siya sa iba kahit may asawa siya. Oo, papatol. May allegation din naman siya against you.
'Di ba na pinapatunayan din ng anak ninyo na talagang napagbuhatan mo siya ng kamay? Tinuturuan nila yan. Kasi Hindi po sa 7 sinungaling years yung old anak ko. na yung At isa pa, bata. attorney, yung anak ko, binuhusan niya ng mainit na tubig, maibigay Ah! Nako. Hindi yan binuhusan. Ipeklat po yung So ano na Okay, hindi na nakakatawa 'yun. Hindi na okay, una iklaro ko lang. Hindi nakakatawa ang marital abuse, ang pag-abuso ng asawa, and hindi rin nakakatawa ang child abuse, okay? Hindi ito joking matter. Natatawa ako sa salitang ginagamit nila, hindi sa mismong sitwasyon na nangyayari, okay? Ikaklaro ko lang. Bata, dinamay mo pa, talagang binuhusan mo ng mainit na tubig. Ikaw yung una sa lahat, iklaro ko lang. Ikaw yung tatay, okay? Ikaw yung nag-give birth sa kanya sa mundo na to. Ikaw yung pangunahing guide niya sa kung paano dapat umakto ang lalaki. Nakaka-disappoint lang na, ayun nga, na bubuhusan mo ng tubig ng ganun. Kasi, ng mainit na tubig na ganun. Kasi, naiiwan yan sa bata. Yung mga ganung moments mo, yung mga slight mistakes mo, yung mga nagagawa mo sa kanila, lahat yun tumatatak sa isip nila. Siyempre, hindi lang ako yung makaka-testify ng lahat ng mga bata dyan na kung saan may mga pinagdaanan rin sa magulang nila. Masasabi rin yun. So, guys, wag nyo na lang gawin to. Huwag nyo lang gawin yun. Kung gusto nyo panoorin yung punong video, ilalagay ko yung link sa description down below. And subscribe for more videos. May ako ng variety of content. And sorry natagalan kasi yung mga videos na pinopost ko naka-copyright. Ang dami nag-copyright. Di ko pa rin makakasa yung copyright laws ng YouTube. Parang miss ko na yung 2010 YouTube. Pero sige lang, ganun talaga. Okay, bye-bye.